Nagkakasana umano ng plano ang ilang miyembro ng militar at mga general para lusubin ang Malacanang at pababain sa pwesto si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, nagtipon-tipon ng ilang opisyal ng hukbong sandataan at mga kawal upang maghanda ng posibleng kilos protesta o persahang pagkilos laban sa administrasyon. Isinulong umano ng grupo ang kanilang hinaing dahil sa mga kontrobersyal na issue sa pamahalaan, kasama na rito ang mga aligasyon ng korupsyon, kapabayaan sa serbisyong publiko at mga polisiya na hindi umano bumababor sa kapakanan ng mamamayan. Pinag-iingat naman ng mga eksperto ang publiko sa pagkalat ng impormasyon hinggil sa nasabing balita dahil wala pang opisyal na pahayag mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP ukol sa usapin. Sinisikap ng ilang tagapagsalita ng militar na paalalahanan ng mga kasapi ng hukbong sandataan na sundin ang chain of command at ang umiiral na demokratikong proseso sa bansa. Mayroon ding paghimok na magpakita ng disiplina at umiwas sa anumang hakbang na malalagay sa kanilang hanay sa alanganin o makakaapekto sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, naka-high alert ang mga tauhan ng Malacanang at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang pangseguridad upang tiyakin ang kaligtasan ng Pangulo at iba pang opisyal ng pamahalaan. Habang hinihintay ang karagdagang impormasyon at kumpirmasyon mula sa kinauukulan, patuloy na binabantayan ng publiko ang mga posibleng mangyari at ang magiging tugon ng pamahalaan sa nagbabadyang krisis na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Apo Lakay, mga loyal sa kanya. Pero maraming pumunta kay Ramos. In fact, napuno kagad yung Commanding General ng Army, Commanding General ng Air Force, Commanding General ng EC, lahat, Navy, and then may Marines, etc. Nakumpleto ni Ramos kagad yun. Kasi mas maraming sumama kay Ramos. Why? West Pointer, professional, etc. etc. Hindi namin alam na ibebenta pala niya one day yung Port Bonifacio, and then maraming corruption siya. So he will fail the dreams, no? Pero sabi nga ng Rami, our dreams will never die. Okay, they just fade away. And then we get corrupted. Yung mga ko talagang buhay ito. Tapos doon yung sabi ni Bear, atake na. So, on his own initiative, hindi nyo alam, on his own initiative, General Ver gave the kill order. Yun ang hindi ninyo alam. Because as far as we're concerned, umabot kami na sakay, baba sa 6x6 para atakihin sila June Kitli. Sa Radio Bombo, doon sa Jacinto Building sa Santa Mesa. Kita ko talaga si June Kitli doon. Nirecon ko na yung lugar. Pumanik ako mismo. Kasi yung girlfriend ko nandoon. No? Nandoon yung girlfriend ko, operations manager nung station. Nandoon yung mga Colonel Siron, Grac Victor, 79, tapos Noe Wong, yung Ambassador Wong, plus 75, Baron. No? So, nandun lahat. So, tapos sabi ko, tara na, bobombay nito. Order na yung Ranger, lulusob dito. Isang kumpanya, ako yun. Nagko-command. Mga kababayan, kung walang order, ba't ako nandoon? Alam ko kasi nandoon yung girlfriend ko, kaya sinundo ko na. Alam ko, babanatan eh. May order na banatan actually. So Bear on his own gave the order to neutralize the station. Ito ngayon nakakatawa eh. Siyempre kami, mga junior officer, Armed Forces, makinig kayo ha. Kami, mga junior officer, class 80, 81, 82, 83, 84, inabot. 85, sila Boy Bakuna, kasama na dyan. 86, hindi pa. February, hindi pa gagraduate. Pag-graduate pa lang sila. Sila Bato, pag-graduate pa lang. March yun eh, sila February Revolution, di ba? So mga nagkaabot-abot dyan, 78 ang mga company commander plus 78, mga kapitan. No, first lieutenant pa nga lang, di pa nananaog yung nila, captain. Kami,
Senior kami na second lieutenant. March kami mapopromote ng first lieutenant ng 1986, no? February Revolution nangyari. So, mga 82, promoted na. First lieutenant na sila. 81, 80, and so on. So, yun yung mga nag-figure. Yan yung mga junior officers at that time. Magkakakilala, nagkaabot. Sa Ranger Regiment, umalis yung mga opisyal, nag-meeting kami with General Browner. Yung tiyuhin ngayon ni Omet Browner, Chief of Staff ngayon. Meeting kami, very professional si Sir, ang galing ni Sir. If you think you ought to fight this government, I'm giving you only na leave. Malis muna kayo. Sabi ganon. Turn over your firearms and then you do not participate. Mag-leave na lang kayo. Ate, ang dami nag-leave. Ako, sinisipa ko yung paa ni Bien Casis, ni Class 82, ni Bien Casis. Sir, kung may turn over yung baril mo, savings yan, magkakagera na, magpapatay na, wala kang baril, turn over natin. Ako, hindi ko turn over yung baril ko. Ang hawak ko yung M14 na ginawa kong pistolize. Pinikli ko na parang AK, no? Pinikli ko. Kasi may laging company doon sa Davao Norte. Nagpagawa ako ng rifle bat, yung stock group na umikli siya, and then may folding na bakal. Nakakatuwa, ang gandang tignan. No? Siga ako nun eh. So, yung M14 ko, pinakonvert ko. So, yung firepower, naka-M14 ako. Hindi yung official eh, usually M16 na baby. Ako, M14 ako, dala ko. Na mahaba yung magazine. Style Muslim, Well, nandun pa sa kumpanya yun. So, dala-dala ko yun, no? Hawak-hawak ko yun. Tapos, may 45 ako. 45 pa yata dala ko. Buhay pa yung 45 ko nun. Yung call commander, yung bilog yung hammer, pang piloto. Bigay sa akin ng tatay ko, pamana. Well, anyway, tapos, ayun na. Imbis na pumunta ako sa Ginaldo, sabi ko, teka muna. Pagka umalis ako, grabe itong resource na to, may iwanan, walang opisyal. Para yung mga sundalo, para yung mga mamamatay, mga veterano ng Mindanao, Pinaghalo-halo na yan, Nandun yung karamihan ng tao ko na six company, inabutan ko. Yeah. February. Revolution. It is, oo. Nabutan ko yun. US Ranger na pala ako noon, 86. 85 ako ng US Ranger. US Ranger na pala ako nun. Anyway, kaya pala ako siga. Anyway, sabi ko sa mga bata, kanino kayo susunod? Kinausap ko Kanino kayo susunod? Sa mga general na yan? 2 taon, retired yan. O sa akin, 30 years pa ako sa serbisyo. Sabi ng mga tao, sa inyo, sir. sa inyo kami susunod. Ayun, malinaw, sabi yung ganon. Kasi para tong gera na to, na putra, wala tayong kasalanan dito, panay politika, magkakapatayan tayo. Marcos, Cory. No? Ano ngayon? Marcos, Duterte. Sabi ko, magkakapatayan tayo na hindi naman natin kasalanan to. Madadamay buong Pilipinas. Ayun na, ganyan. Sunod yung tao sa akin. Ang order ko, pagka inorderan tayo na lumusob doon kay June Kitli, pwede natin gawin. Kaso, sabi kong ganon, matatalo yung mga nagre-rebelde. Tapos noon, masasagasaan yung mga tao doon sa EDSA. Kaya, talo, maraming mamamatay na tao, maraming mamamatay na opisyal. Sila Ramos, mamamatayan lahat, mahuhuli. Kasi yung istasyon talaga mahalaga doon no? sabi ko, ba, hindi ko type. Sabi ko gano'n, tulog na lang tayo. O lahat kayo, matulog. Tulog kayo. Namaya, tatawagin na naman kami. Sakay na rin sa 6x6. Tapos noon,
pinababa na naman. So nagtatalo na ngayon yung mga opisyal dun sa sa headquarters ng Ranger Regiment. Urong, sulong, urong, sulong. Lusob, stand down. Lusob, stand down. So I'm telling you, the order was given. And Apo Lakay, Apo Marcos didn't know that the order was given. The chief of staff was directing yung armed forces niya. His problem, ito mahalaga na malaman nyo, his problem, wala na siyang tao. Why? Because guys like us control the people. The armed forces of the Philippines is not just generals. Who has the most generals? No. Yung sinasabi ko kanina, nahati, may chief of staff dito, kay Marcos, may chief of staff dito, si Cory. May commanding general ng army ako, yun yung maikukwento ko. Commanding, kasi yun yung person na, ako'y sumundo eh. Commanding general si Josepus Ramas, commanding general dito, si General Cañeso. Sinundo ko with my car. Ako lang ang merong civilian na kotse at that time sa Ranger Regiment. So, ang ginamit, civilian na kotse para hindi upakan ng mga nagkalat na MISG, no? Mga MiG, no? Yung mga Intel. Kasi nagkalat sila sa buong Port Bonifacio, lights off lahat. No? Paikot-ikot yung mga tora-tora, no? So, you can just imagine yung test situation. So, sabi sa akin, Iging, pahiram yung sasakyan mo. Sunduin si General Cañeso, ang guide mo si Major Hungko. Okay. Kasi sunundo. So, yun yung nahati yung mga general. So, fast forward, 2024. Pwede sigurong dalawang presidente para walang away, dalawang presidente, dalawang vice president, mga kababayan, dalawang vice president, BP Sara, sino ang gusto mo maging vice president? Dami siguro mag-volunteer, Tapos nun, dalawang chief of staff, at dalawang defense secretary, and then dalawang chief of staff. So, sige bo, dito yung kay Marcos, babaliktad ba? Tatanggapin mo, BP Sara? No? O President Sara? Or you get one defense secretary who is cunning and bold and who can order yung armed forces mo na susunod sa'yo. And yung armed forces mo, coming from the armed forces of the Philippines, question mark, buo ba sila? Or mahahati sila kagaya ng EDSA 1? So, nahati yung sa EDSA 1. Ang natira, panay general. Kay Marcos, panay general. Kasi lahat ng utusan nila, bumabaliktad. Lahat, yung Marines bumaliktad, yung Air Force bumaliktad, yung Ranger ang natitira. Yung Ranger natulog. Natulog yung Ranger. Hindi malusob si John Kitley. Pero mabot ako ng Commander Siricon Pinuntahan ko talaga yon. Kita ko si John Kitley nagbo-broadcast She was about 5 meters away when I came to the station. And I have access to the station. Girlfriend ko yung station operations manager. Became my wife later, no? So, my first, wife. Ilan ba sila? Okay. So, yun yung kwento. Imagine, no? Tapos yung gwardiya, kawawa yung gwardiya doon, sana buhay pa yon. Pinignan ko yung baril niya. Paltek yung baril niya. Ang bala niya, lilima. Tingga. No? 38. Sabi ko, kawawa ka naman. Sabi ko, ako yung supposed to be lulusob sa'yo dito. O ngayon, aalis ako, hindi kami lulusob. Pero protektahan mo to, ha? Pag kami pumasok dito, barilin mo, sabi kong ganun. Okay, huwag ka magpakita, take cover, and then lilima lang ang bala mo, magtira ka na isa, baril mo yung sarili mo. Pagka ganun, sabi ko. Tapos, isara mo yan, ilak mo. May lock ka ba? O, meron daw. Sige, doblen mo, ha? Ilak mo na yan. Huwag ka magpapapasok kahit kanino. Patayin mo yung ilaw para kunyari walang tao.
Ayan, ganun. Bigay ako instructions. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ang kaba ng tao eh. Security guard. Ayan, wala nangyari. Wala. Kasi, yung mga junior officer who were idealistic pa, wala pang kurakot, bagong graduate sa academy, a few years pa lang, na naka-field duty, hawak nila yung mga tao as far as class 78, 79, 78, 77, hawak nila yung mga tao. Roberto Pabustan, mas class 77, no? Yung mga inabutan ko, 78, 79, panay mga tank commander, mga ganun, company commander, ranger regiment, mga first lieutenant pa lang sila. So, you can just imagine, ang natira kay Marcos, general, nawala yung tropa. Si General Cañeso ngayon. Sabi ni General Cañeso, dun sa kay General Ramas, no? Yung yung directive niya. Lahat ng loyal kay General Ramas, you do not surrender. Sabi nga, you do not surrender. Maintain the army tradition that army men do not surrender. No. I will bombard your headquarters with 6 troops of 105. Sabing ganun eh. Alang niya, surrender ang mga ano. Tapos sabi niya, nakakaya kayo. Nakakaya kayo. Something's wrong with the training of the army. Konting ganun-ganun lang sumurrender, sabing ganun. Natawa kami ng tao eh. Tinutukan niya talaga ng kanyon eh. Gigibain niya yung headquarters eh. Yun yung mga commander. Yun yung mga ganong commander. Sana may mga ganon pa ngayon, ano? Hanip eh. Tutukan eh. Tutukan. Pero isipin mo, si General Ramos, sa commanding general ng army, wala nagawa. Sana, lumaban din siya, pero wala. Walang natirang tao. Lahat ng utusan, baliktad. Lahat ng utusan, baliktad. Why am I telling you this? BP Sara, no? Pwede naman dalawang presidente. Magpa-sworn in ka. Dalawang presidente. You redeem the Philippines. You recover the democracy that we are aspiring for. If you do not speak out, if you do not stand up, civil war ang baksak natin. Laking gulo. And it is irreversible. Once na may namatay dyan sa KOJC, magre-retaliate ang tao. Magre-retaliate yung polis. Magpapatayan. Galit ang tao sa polis. Mag-aarmahan yung 5 million na armas, lilitaw. Halo-halo na yan. Halo-halo. We have the same enemy. Your enemy is my enemy. Therefore, we are friends. MNLF, MILF, retired SR, retired SF, Marines, FGF, sama-sama yan. And the PNP, once there is a declaration, you will find yourself abolished instantly. And lahat kayo who are not wearing white, kaya nga yung suggestion ko na lang sa inyo eh, hindi nakaputi kami, pro-people kami. Hati. And then yung mga ayaw magsuot at gustong patanggal, arestuhin nyo, hulihin nyo. Yun yung pinaka-the best. You try to discern what is right and wrong. This is going to be probably a fight between good and bad, good and evil. Kaya kayo mga Pilipino, kayong mga men in uniform, Army, Armed Forces, tsaka PNP, and kayong mga retired, simple, good, evil, there's no neutral. There is no neutral between good and evil. Only good or evil. So, you have to discern, ano si Sara? Ano si Bongbong Marcos? Does Sara stand for evil or does he stand for good? Does Bongbong Marcos stand for good or he stands for evil? Ang dali desisyon na nun.
mga kabagang, mga MUP, mga kapwa Pilipino. Madaling desisyonan yun. Marcos, the president, can stop KOJC, the killing, the harassment, the violation of human rights, everything. It can be stopped with one order. Tigil niyo yan. Recall kayo, back to barracks. Puta yun, matatanggal ako sa pwesto dahil sa ginagawa ninyo, maggago kayo. Ayun, tigil yan. And people will rejoice. Magkakaroon ng konting ano tawag doon? Ceasefire. Konting, kalimutan ko yung English doon. Yung konting kapanatagan sa loob. No? Kasi nawala yung pressure eh. But will you do that? Hindi. Walang baril doon, walang human rights violation doon. Hayop. And continue ka pang singot, good luck. Matatapos ka. Kaya ang ganda nito. Sana matuto kayong lahat sa history, 2 presidente, 2 vice president, at that moment in time. February Revolution, yung 5 araw na yon. 22, 23, 24, 25. Tapos na noong 26 eh. So ayun, 5 araw, 21 hanggang 20 no? 2 presidente. Nung sinabi ni Enrile na naniniwala kami na ang nanalo sa eleksyon ay si Cory Aquino pero dinaya siya ni Marcos. Ang kine-recognize naming presidente ay si Cory Aquino. Cory from Cebu went back to Manila, got sworn in sa Club Filipino. Pwede pala ako mag-style Enrile, no? Ang kinikilala ko, sinabi ko na yan sa manifesto, tatandaan nyo, December 30. Nag-isip-isip pa ako noon, gawa ng manifesto, and thank you kay attorney na naayos, no? And then, biglang, I am withdrawing my support at kinikilala kong presidente si BP Inday Sara. Pwede pala 2 presidente, presidente si Bongbong, presidente si Inday Sara. And then, tignan natin kung anong mangyari. Para maiwasan natin yung gulo. Because the armed forces will be the final arbiter. Mahati ba kayo? Kagaya nangyari Calaber? Nahati? Because may mga general nun tumayo. No? Akala nila, kontrolado nila lahat. Lumipat yung ibang general dito, bungkuna na. Pero may mga natira. Nung inorderan nila, nasaan na? Nawala. Because hindi mo kayang bilhin ng pera yung junior officers nyo. Kaya ang gandang laban nun. Nawala. At kinuwento ko sa inyo yung involvement namin. No? Na yung tropa, hawak ko. Isang kumpanya ng Ranger. Hawak ko. Oh. And then, hindi, thanks to the commander namin, actually, yung chief of staff namin, si Romeo Lim, sumalangit nawa, they were trying to convince General Browner. No? And to make it look like na walang kinalaman si General Browner, ginapos pa yung in custody pa si General Browner. Nag-usap-usap sila ni General Cañeso and all that because General Browner, galing Malacanang, nandun siya sa footage, nandun si Bear, we've got to strike them, Mr. President. Ganun ba? Nandun si Browner as the AFP J3 at the same time concurrent 1st Scout Ranger Regiment Commanding General. So he went from Malacanang punta sa headquarters namin. Doon kami nag-abot-abot, kinausap kami. Yung may balak, mag-leave na lang kayo. Surrender your firearms. Kami, hindi ko sinurrender yung baril ko. Hawak ko yung baril ko. Kasi inisip ko, kung mag-civil war ko, baril ako. Sabi ko nga, savings. No? Talagang nature ko, no, na hindi ako magpapaisa. Mag-surrender sila ng firearms lahat Punta sila Aguinaldo. Ako, naiwan ako. Hinawa ko yung tropa. Kasi it is so valuable a resource, 100 men,
100 plus men, all Rangers, and then you leave them with no one, with no commander. So I stood up and became the commander. Second lieutenant at that. Tapos noon I told them na walang gagalaw. Tulog kayo lahat. 30 years pa ako sa serbisyo. Mag-chief of staff pa ako. Takot mga tao. Mag-chief. Mga siyempre, aabutan nila ako 30 years. Itong mga to, bago rin sa serbisyo mga corporal, mga private, may mga sarento na rin. No? Yung mga nauna, mga 6'5", ang serial number. Ang pinaka, sila, Sunny Manuel, 6'8". 6'8". No? Yung mga junior nun, mga 7'0", 7'1". May 7'1 na ba nun? 7'0". Sila Bautista, yung mga ganun, 7'1". Kaya kakatuwa pero snappy yun, mga 6 company, mga veterano sa Davao yun veterano sa Davao. Mga, fighter, mga yun. Imagine kung walang opisyal, mag-break up or baka bigyan ng ibang opisyal na walang paki. Yun yung, kaya nga kayo mga officers in the armed forces, mga junior officers, lessons learned. Wag basta-basta na magbe-break away kayo na sinabi nga sa TV noon the officers of the Ranger Regiment, the junior officers of the Ranger Regiment have surrendered to General Ramos. Sabi nila, sila Ermita tsaka si Isleta, mga kasama na general ni Ramos. And they cannot stand the illegal orders. Yung mga banat nila, saywar lang yon. Wala na ba illegal orders pa sinasabi? Wala pa. Umalis lang sila kasi yun ang iwasan nyo, mga junior officers, mga ganyan, na ma-recognize kayo. Yun yung mali doon, no? Na, sali ko. You have a responsibility to the unit, to the men, never mind not being recognized na bida ka dapat. No, you have your part to play in history. The role to play is hawak mo yung mga tao. At magte-turn yung events, pagka kunyari, natira, mga general, wala yung mga tao. Okay. So, yun yung si BP, mag-password in ka para tingnan natin kung anong mangyari. Doon kasi history natin yun. Ang vice, 2 chief of staff, 2 commanding general ng army. Ganon din yung mga Air Force meron din. Mista niya si Parolan. Yun yung naging commanding general ng Air Force. No? Sama sa'yo. Magmista yung dalawa So ngayon, ang mangyayari dito ngayon, kung na-sworn in si BP Sara, sana, ayan, maglitawan na. Maglama na. Yung mga nagpo-poker dito, poke your mouth. Tignan natin kung, saan ka ba talaga? Yung mga ganun ba? Saan ka ba talaga? Maglitawan na. Pisan ba kayo? Yung ganun ba? Hindi ako Hindi, sinasabi ko yung pwedeng mangyari sa history. Kasi yung sa ngayon, sa present, because it happened in our past. And I do not want na it will happen again. No? Because of the indecisiveness of people, because of the timing na sinasabi ng tao, kasi parang mga buitre, nitignan nga yung ganyan, titignan kung sino mananalo, doon ako. Mga ganun ba? Oportunista. Mga plastic, mga walang nga kayo. No? Tumayo kayo. There's no neutral. Okay, rephrase. There is neutral when you're talking of politics. Sara Duterte versus Marcos. You can decide to be neutral. Wala pakialam sa politika ninyo, mag-away kayo. But when you're talking of good and evil, walang neutral yon. Mamili ka, good or evil. When you're talking of the Constitution, Bill of Rights, people of the Republic, the future of this country, walang neutral yon. Malinaw. When you're talking of abuses of the Philippine National Police, walang neutral yon. Simple lang yon. Black or white.
atrocity, abuse of power, or performance of duties legally. No? Walang neutral yon. Kitang-kita yung ginawa nila. Huwag kayong magpapalinlang, huwag kayong magpapaloko. Yung mainstream media, yung vlogger. Pwede sigurong maniwala kayo sa mainstream media, huwag kayong maniwala sa mga vlogger. Pero when you're talking of the future of this country, there's no neutral. When you're talking about good or bad, truth and lies, when you're talking of justice and injustice, when you're talking of rights that we should enjoy versus yung being stifled by this PI na mga tao, wala eh. There's no neutral. Kaya nga, ang gandang panoorin kung ganyan na may dalawang presidente. Bakit ayoko nga nang umattend ng mga rally-rally na yan kasi hindi ko type yung peg ng BBM resign. Laki-laki, no? BBM resign. Parang di ko type. Sorry, hindi ko type eh. Bakit? Yun yung ano ko eh. Yun yung aking pananaw eh. Hindi ko type. Kasi binibigyan nyo binibigyan nyo ng pagkakataon si BBM to say no. BBM, you are fired. Cesante ka. Pinapakita. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!